Nagsisimula ang kwento natin sa pag-asbong ng bagong hero, na ang ating bida na high school boy ay napunta sa ibang mundo, at nabuhay sa isa sa kilalang bayani sa kontinente. Sa kwento nga ang bida ay iniwan ang madilim na kagubatan at natutunan niya ang pagmamahal at pag-aaruga ng tao. Pero isang araw ang Harris Village, ang lugar na ang naninirahan ay ang mga tinuturing niyang pamilya at kaibigan, ay sinira at pinagpapatay ng isang secret organization. Dahil nabuhay siya sa kagubatan ng kadiliman ng maraming taon, nakakuha siya ng kakaibang kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang pagka-inosente at pagkamaawain ay kailanman hindi pa nakapaslang ng buhay. Pero dahil sa bigat at galit ng kanyang nasaksihan, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nang gabi ring iyon nakagawa siya ng kauna-unahang pagpatay. Kaya napatanong na lang ang mga nakapalukbong kung sino ang bida. Pero hindi naman ito pinansin ng bida. At patuloy niya sinalakay ang mga ito. Kaya nag-utos na ang pinuno ng organization na patayin ang bida. Kaya sa pagsalubong nga ng mga ito ay walang habas na pinagpapatay ng bida ang lahat ng kanyang nasa salubong. At habang ginagawa niya nga ito ay wala siyang emosyon. Ilang sandali lang ay tumahimik na ang kapaligiran. Habang nagkalat ang mga bagay palatandaan ng matinding kaguluhan at sagupaan. Kaya makikita natin ang bida na inubos niya na ang mga kalaban habang nagkalat naman ang mga bangkay ng mga ito. Pagkatapos niyang paslangin ang mga assassin, pagod na pagod ang bida. Pero wala nga siya nakuha na impormasyon sa mga ito. Kaya ang bida na si Choi Han ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Kaya matapos na ilibing ni Choi Han ang mga mahalaga sa kanya, ay nangako siyang papatayin niya ang lahat ng may pakana sa mga pagpatay sa mahalaga sa kanya. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon natutunan ni Choi Han ang kalungkutan ng pagkamatay. Pagkatapos nga ng nangyari sa village ay nagpasya si Choi Han na umalis sa village. Kaya napunta siya sa central city ng Henetos Territory sa western. At sa city na iyon ay aksidente niyang nakilala ang basurang tinatawag na kale. At kanya nga itong binugbog dahil sa ugali din nito. Pagkatapos nga ng pangyayaring iyon ay nagtaka na lang ang ating bida dahil iba na ang kanyang hitsura at naging si Kale na siya pagkagising niya. At naalala niya ang huling nangyari dahil nakatulog siya pagkatapos niyang basahin ang librong pinamagatan na The Birth of a Hero. Kaya napatanong na lang siya habang nakatingin sa salamin kung nag-transport ba daw siya. Dahil nga dito ay napaisip ang ating bida na masama daw ito. Dahil kamukha niya daw si Kale. Sa kanyang ang naaalala si Kale Henetos daw ay lumabas sa novels na kanyang binabasa sa pinakaunang volume nito. At binugbog nga ni Choi Han ito kaya iniisip nga ng ating bida kung mayroon ba daw siyang nakalimutan dito. Sa bagay wala naman daw siyang pagsisi. Dahil isa daw siya ulila at walang maraming pera. Kaya hindi siya nagkaroon ng pagmamahal sa kanyang buhay o kaya kaibigan man lang. At pasimple lang daw siyang patuloy na namuhay as Kim Rock-soo. Dahil hindi naman daw siya namatay. Kaya napatanong na lang siya kung namatay ba daw talaga siya. Dahil ayaw niya daw talaga ng nasaktan at kahit ang mamatay. Kaya gugustuhin niya pa daw nagmamulong-bulong sa field. Napatingin naman ang ating bida sa kanyang katawan dahil wala pa daw siya mga sugat. Kaya ibig sabihin daw ay hindi pa niya na-met si Choi Han. Ang basura sa Counts family na si Kale Henetos. Talagang nakainom ito at gumawa ng kaguluhan at pagkatapos ay nakilala niya si Choi Han kaya siya nabugbog. Gumawa siya ng gulo dahil sa masamang lasa ng alcohol. Kaya napa-interesting na karakter daw nito. Pagkatapos ng events na ito ay hindi na alam ng ating bida kung anong nangyayari kay Kale. Si Choi Han napakaraming pinagdadaanan pero nalampasan niya ang hindi mabilang na pagsubok. At kung gusto niya daw na maging hero ayon sa kanyang kagustuhan, ay ang kanyang motto lang sa buhay ay napakasimple. Kaya sa ngayon daw ay hindi siya magpapabugbog.
At iiwan niya daw ang part na ito at hayaan ang iba na ipagpatuloy ang mga ito ayon sa storya kahit hindi daw alam ng ating bida kung anong kahihinatnan nito sa hinaharap. Kaya mamuhay daw siya ng mahaba na walang sakit at enjoy ang maliliit na kasiyahan sa buhay at mamuhay ng mapayapa. Kaya salamat daw talaga dahil naalala niya pa daw ang ilan na detalye ng parts ng novel. Kaya karapat-dapat daw talaga na sub-okan ito. Nagpapatuloy ang ating kwento sa bagong tahanan ng ating bida. Nang may tumawag sa kanya na young master at kung nasa loob pa ba daw ito ng bathroom. Sinabihan niya naman ito na oo at papalabas na siya. Nang paglabas niya ay bumungad ang butler niya at iniabot nito ang kape sa kanyang young master. Napatingin naman dito ang ating bida sa isip niya pa na si Ron ang assassin na galing sa Easter na tumawid sa karagatan. Ang kilos nito ay banayad pero ang totoo napakabangis nito at walang awa. Kaya kinuha niya na lang ang kape sa butler niyang si Ron na assassin at nagpasalamat dito. Kaya naisip niya na lang na ipaubaya na lang niya ang delikadong assassin kay Choi Han. Ngumiti naman si Ron na nakatingin sa ating bida na papaalis. Napasabi na lang ang ating bida na hindi lang yun ang delikado na nasa kanyang tabi. Dahil marami pang malalakas na tao sa mundong ito. Kaya kailangan niya daw ng lakas para maproteksyonan ang kanyang sarili hanggang sa huli. Dahil kung gusto niya daw mabuhay ng matagal na hindi nasasaktan sa kontinenteng ito na sa susunod ay mapupuno ng digmaan. Kailangan daw ng ating bida ng decent-ing level ng lakas. Pero hindi daw siya magiging ganoon kalakas dahil hindi siya makatayo ng sarili niya lang. Maya-maya ay kinuha ang kanyang atensyon ng katulong dahil oras na daw para bihisan siya. Kaya sinabihan niya ito kung simple lang ba daw sa araw na ito. Sumang-ayon naman ang katulong sa kanyang young master habang pinakita ang magarang damit. Napasabi na lang ang ating bida sa sarili niya na totoo talagang napakagwapo niya tulad ng nagre-recap. Dahil kahit anong damit ay babagay dito. Dahil ang susi sa fashion ay hitsura. Maya-maya ay niyaya na ng ating bida ang kanyang mga katulong na umalis na habang sumang-ayon naman ang mga ito sa kanilang young master. Sa pagdaan naman nila ay binati sila ng mga katulong ng magandang umaga. Pero diretso lang naman ang ating bida habang pamabati ang mga maid na nadadaanan niya na pinagpapawisan ang mga ito. Kaya napaisip na lang ang ating bida kung bakit natatakot ang mga ito. Pero si Kale daw ay ang taong hindi agad nanakit ng kahit sino. Pero ang matindi lang na nagawa nito ay mambasag ng kahit anong bagay pag nalalasing ito. Dahil gusto lang daw nitong uminom at maglaro. Kaya talagang napaka-basura talaga nito. Pero habang tinitingnan ang paligid ay mas mabuti daw sa kanya kung iwanan siya ng mga ito. Sa pagdating naman ng ating bida sa may pinto ay sinabihan siya ni Ron na bubuksan niya na ang pinto kaya sana raw mag-enjoy ang ating bida sa pagkain. Nagpasalamat naman ang ating bida kay Ron at sinabihan niya ito na kumain na din daw ito. Sa pagpasok nga ng ating bida ay hindi siya nakapagsalita sa nakita niya. Dahil kompleto pala ang pamilya sa hapagkainan at hinihintay ang ating bida sa magarang mesa. Kaya napasabi na lang ang ating bida na ang Kales family. Ang kanyang kasalukuyang ama ang head ng Henetos House si Count Daruth. Ang kanyang stepmother Countess Violan. Ang kanyang nakakabatang kapatid si Baseb. At ang kanyang little sister Lily. Bigla namang nagsalita ang ng ating bida dahil huli na daw ito uli kaya dapat daw ay umupo na ito. Sumang-ayon naman dito ang ating bida. Ang kanyang ama daw ay walang kahit anong skills at influence. At ang mayroon lang ito ay napakaraming pera. Higit sa lahat daw ang kanyang stepmother at mga kapatid ay iniiwasan ito. So kaya napaka-perfect environment talaga daw ito na mamuhay ng mag-isa at tahimik. Pero accept na lang daw sa mga kakaibang tingin ng mga ito. Kaya tinanong niya na lang ang kanyang ama kung may gusto ba daw itong sabihin sa kanya. Sumagot naman ito na wala. Kaya napabuntong hininga na lang ang ating bida dahil sa tingin niya daw ay napakahirap itong i-handle ang sitwasyon niya.
Kaya kakain na lang daw. Muna siya ng mabilis tsaka aalis. Habang patuloy sa pagkain ang ating bida ay napasabi na lang siya na ang sausage daw na kinain niya ay napaka-juicy. Bigla namang may nahulog na kutsara kaya napatingin ang ating bida dito. Ito pala ang kanyang nakakabatang kapatid na na bigla ito nang ngumiti ang ating bida. Kaya humihingi na lang ito ng tawad habang hindi pa rin makapaniwala sa pananggagawa ng ating bida. Sa isip naman ng ating bida habang patuloy pa rin sa pagkain na kung anong nangyayari ba daw. Maya-maya ay dinampot ng ating bida ang wine at kalmado niya itong ininom. Ilang sandali lang dahil hindi makapaniwala ang mga nakapalibot sa ating bida dahil nagbago ito ng ugali. Kaya tinawag ang ating bida. Bigla namang nagsalita ang ating bida na napakasarap. Sumang-ayon naman ang ama nito dahil napakabasura daw ng lasa nito diba? Pero napatigil nga ito dahil sinabi ba daw talaga ng ating bida na napakasarap nito. Sinagot naman siya ng ating bida na o ang lahat daw ay napakakahanga-hanga ang lasa. Napatulala naman ang ama ng ating bida dahil hindi pa rin ito makapaniwala. Kaya pumalakpak na lang ito dahil tama daw napakasarap. At masaya daw siyang na-enjoy ng ating bida ang pagkain. Sinagot naman siya ng ating bida na yes at dapat din daw siguraduhin ng ama niya na kakain din ito ng marami. Napakaganda daw talaga na maging basura dahil hindi siya iniintindi kung wala siyang manners. At isang bagay pa hindi siya sinasabihan na makapal ang mukha. Kaysa mamuhay ng komplikado sa teritoryong ito mas mabuti na gamitin ko ang posisyon ko na pagiging unang anak ng count para magkaroon ng mapayapang buhay. At kung mangyari ngayon kukunin ko ang gamit ko at pupunta sa digmaan. Sa dahil nga sa kakaibang kinikilos ng ating bida na ngayon ay si Kale na ay napatingin sa kanya ang kanyang kapatid. Pero hindi na yun pinansin ni Kale habang pinapairan nito ang bibig. Nakuha nga ang atensyon niya nang tawagin siya ng kanyang ama. Dahil kung mayroon ba daw itong kahit anong kailangan. Napaisip naman dito si Kale kung ano nga ba ang kailangan niya. Kaya nakaisip siya ng isang bakagay. Pagkaisip nga niya ay sinabihan niya ang ama niya na kailangan niya ng pera kaya pakiusap daw bigyan siya ng pera. Sumang-ayon naman agad dito ang ama niya at bibigyan niya daw si Kale ng marami. Dito nga ay napangiti si Kale at bigyan daw sita ng maraming pera. At o nga daw bibigyan niya si Kale hanggat sa kaya niya. Nagtataka naman ang mga kapatid ni Kale na nakatingin sa kanila. Dahil sa bait ng ama ni Kale ay abuti nga ang ngiti nito. Pero nagulat siya dahil sa sobrang laki ng pera na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Kaya napaisip siya na ang bahay na ito ay kung titingnan walang maraming pera kundi napakaraming pera na aabot ng tons of tons na pera. Sa ganito daw karaming pera mayroon na siyang change na patupad ang pinaplano nito. Kaya linagay niya na ang pera sa bulsa niya habang tinatawag si Ron. At tinanong niya naman kung anong magagawa niya para daw sa kanyang young master. Tinanong naman siya ng ating bida kung anong petsa na daw ngayon. Nakangiti niya naman itong sinagot na ika-29 na daw ng 3rd month ng 781 first taon ng Felix calendar. At 29th day ng 3rd mother. Kaya naisip ni Kale na kailangan niya na daw magmadali. Dahil si Choi Han daw ay malapit nang dumating sa Western. At dito lang muna mga idol, survey lang po kung gusto nyo ang kwento na to o hindi, mag-comment po kayo. Salamat.